Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. For God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation." Okay. Hello, good afternoon to everyone. Alam niyo po, ang araw po na ito ay hindi po ito kalungkutan para sa ating lahat. We need to celebrate because our God, ang sabi ng Bible po ay He is risen. Amen po ba? Pag sinabi pong He is risen, ibig sabihin ang Diyos po natin ay buhay at hindi na po siya kailangang mamatay pa. And we're so happy na makasama po kayo ngayon pong hapon pong ito at maging in person or online. Okay? So tonight I would like to invite everyone to stand. Tumayo po tayong lahat. And as we celebrate the goodness of God in our lives, pwede bang let's greet one another, kamayan po natin. At sige po, ikot po tayo at sabihin po natin, I'm happy to be here with you tonight. Sige po. Masaya ako, nakita kita at kasama kita ngayong gabing ito. Come on. Right. And for those who are online, we encourage you to comment or type your greetings sa ating pong comment section. Alright? So, pwede nyo rin po ito, sa mga nasa online po, pwede nyo rin po itong i-share ang ating pong Facebook Live sa inyo pong mga social media account or platform. Please do so, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo pong standby po sa inyo pong mga lugar kung saan man po kayo na doon po ngayon. And I know, excited po tayo na tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon. Are you excited? Are you excited? Okay. Pwede po ba na ang gawin po natin ay let's shout, He is risen 3 times? Pwede po? Okay. At the count of 3, let's shout, Jesus is risen. Okay? Ready? Go! Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen. Let's give the Lord a clap offering. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Father, for this opportunity and privilege to honor and glorify your name. Thank you, Father, because your love compels us to do these things. We receive your love, we receive your blessings, and we receive your promise in our lives, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, 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 and amen. Praise God. Please turn to your left and to your right and say, God is good. God is good. God is good. God is good. Amen? Amen. 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 So, today we are going to celebrate kahit medyo onti tayo today, but we are going to celebrate that the Lord is risen. So before we start, I want everyone clapping to the beat. Everyone clap. Ayan. Laksan po natin. Because we are happy to be here. We are happy to be with each other tonight. We
We are here to praise the Lord. Amen. Amen. Are we ready, team? Yes, everything. Ready? Let everything Let everything that is breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the I'll Lord. praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water. 'Cause praise is the water. My enemy's drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Come on, church, let's clap. I'll praise because I know. I'll praise because I know you're still in control. Because my praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Okay, come on, let's build it up again. Everyone clap. We're going to sing this next part. I'll praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. I'll praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. Who is filled with joy today? Clap your hands. Clap your hands above your head if you're filled with joy. Isa lang nakikita ko. Dalawa. Above your head if you're filled with joy. Let's sing, I'll praise because you're sovereign. I'll praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. I'll praise. I praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, Praise church. the Lord. Say let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give our God a round of applause. Let's praise the Lord. Jesus, we praise you. You are risen. You are risen, Jesus, and you are here in this place, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for your holy presence in this place. We feel you amongst us today, Lord God, and we are here to celebrate your life
your resurrection, Lord Jesus, and what that means to every single one of us, Lord God. We're gonna move to our next song in a little bit, but let me just put the lyrics up on the screen. This is a slightly new song. It's called Graves into Gardens. It's the first part. It says, I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. But then Jesus, but you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. And the chorus says, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing is better than you. So if you know the song, please sing along. We will go through the first part and then repeat para po ma-familiarize nating lahat so everyone can join us in singing. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Sing that again from the top. I searched the world. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. You came along. You came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Let's sing the next part. I'm not afraid to show you my weakness. I'm not afraid to show you my weakness. My failures and flaws, no use anymore, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the mountain. He's the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better
You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who Let's can. sing that again. You turn mourning. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. There's nothing better. There's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Jesus, Jesus, you're the only one who can. We praise you, God. We honor you. We commemorate you in this time, Lord Jesus. We remember you. We remember what the cross stands for, what the cross means to us. What this victory is all about that we are singing about. Jesus, you are risen. You are risen. You are with us in this place. You are in our hearts, Lord God. You are in our minds, in our souls, in our spirit. No weapon formed against us will prosper, Jesus, because we have you. You are our shield, our protector, Lord God. Let's sing this next song with everything that we've got. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness fails, it won't prevail. Because the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. We're going to see this victory tonight. Amen. 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 We're going to see this victory, church. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail.
church and sing, my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Declare with your heart, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see A victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. Sing, there's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see, oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord God, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it for good for those who love you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory that we have in your name. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Let's give our God a round of applause.
Bible reading for today is 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and forever. Amen. Let's continue to praise our God. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord, tonight. Thank you, God, for your Holy Spirit, Lord God. We pray for the manifestation, Lord God, yung power, Panginoon, ng pagkilos ng banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan ngayon pong araw pong ito. Lord God, we lift up to you, Lord, ang iyong church, Panginoon, dito po sa Phil and Said Fellowship, na patuloy mong patatagin ang bawat isa po sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa iyong salita. Lord, palalimin mo po kami deeply, Lord God, na kung saan upang sa panahon, Panginoon, ng mga pagsubok na aming pong buhay, ay amin po itong mapaglabanan, Panginoon, sa patuloy naming paghawak sa iyong mga pangako, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong mga pangakong ito, Panginoon, ay hindi maging pangako lamang, Panginoon, kundi ito ay makita at malakaran po namin. Because you said on your word, Panginoon, taste and see that the Lord is good. Thank you, God, for your goodness and mercy, because your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, Lord God. Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong senior pastor, Pastor Jojo. Saan man po siya nandoon ngayon, sa Australia, Panginoon, dalangin po namin ang patuloy mong pag-iingat po sa kanya. Patuloy na ang kalakasan, Panginoon, ng kanyang physical, spiritual, na pangangailangan po niya ay patuloy mong tugunan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na siya'y palakasin at bigyan ng karunungan, Lord God, in all aspect of his life, Lord God. Thank you, God, sapagkat siya'y patuloy mong ginagamit saan man, Panginoon, mo siya dalhin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po, Panginoon, na naandito po sa Phil and Said, especially, Lord God, ang mga leaders, Panginoon, ng iyong iglesia. Na, Lord God, pagkaisahin mo po ang aming po mga puso, especially, Lord God, ang mga leaders ng iyong church dito po sa Phil and Said Fellowship. Pagkaisahin mo, Panginoon, ang aming po mga puso, Panginoon, lalo na po sa kapurihan ng iyong pangalan. Nagagawa kami, Panginoon, hindi para sa sarili lamang naming kasiyahan, Panginoon, kundi gagawa kami, Panginoon, upang ikaw ay dakilain, upang ikaw ay mapurihan sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, lalong-lalo na po sa pagkilos, Panginoon, at mga gawain dito po sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, bawat family, Panginoon, na representative ng bawat family na nandito po ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kami po ay maging pagpapala, kami po ay maging pagpapala sa buhay ng aming pong mga pamilya, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, ang iyong pag-iingat sa amin, for your covering and protection, Panginoon, na ito'y mangyari po sa lahat po ng naandito po, at maging sa mga ibang kapatid namin na wala pa rin po dito, Panginoon. Pangunahan mo po ang lahat ng aming pong buhay, Panginoon, in all aspect of our lives, Lord God. Thank you, God, for your goodness and blessings, Lord. Blessings in all aspect of our lives, Lord God, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. And thank you for tonight, Lord God, for your word na aming po pag-uusapan, Panginoon. Nawa, O Diyos, ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Lord God. At hindi lang po ito dadaloy, Panginoon, sa isang tenga at lalabas na sa kabilang tenga po namin, Panginoon. Kundi ito po ay may papamuhay po namin, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin mga buhay, Panginoon. Thank you, God, sapagkat ang iyong anak na si Kristo Jesus ay nanalo na 2,000 taon nang nakakaraan. Kaya kami, Panginoon, ay maaari na makatayo, Panginoon,
sa lahat ng bagay na ginagawa po namin, Panginoon. Lagi mo kaming samahan, lagi mo kaming protektahan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa hapong ito, sa gabing ito, Panginoon, ay binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. And Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, na walang anumang magagawa ang kaaway, Panginoon. Any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, sa aming po mga buhay, Lord, we render it powerless, Lord God. No weapon forms against shall prosper, sabi ng iyong salita, Panginoon. Instead, Lord, we speak blessings and favor upon favor, Panginoon, sa bawat isa po sa amin po mga buhay, Panginoon. We thank you, God, and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating po Panginoon. Praise God. Sige po. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating po mga puso sa pakikinig po natin ng salita po ng ating pong Panginoon. Are you ready for the word? Salamat po doon sa tatlo. Are you ready for the word? Yon. Alam niyo po ba na tayo po ay, hindi tayo dapat maging malungkot. Alam niyo po, before po, nung ang Panginoong Yesus po ay naandun po sa krus ng Kalbaryo, at nang siya po ay mamatay, ang ating pong kaaway ay tuwang-tuwa po yan. Sapagkat ang akala po niya ay yun po ay tagumpay nila o tagumpay niya. Sapagkat akala nila ang ating pong Panginoon ay walang ibang agenda. Na kung saan, after 3 days, sabi ng salita po ng Diyos, ay ang nangyari po, siya po ay muling nabuhay. At sapagkat kung walang pagkabuhay para po sa atin pong lahat, wala pong victory. Di ba? Ang ganda po ng mga messages po, ng mga lyrics po, ng mga songs na kinanta po natin. Yan po yon. Kaya ngayon pong hapon pong ito ay ihanda po natin ang ating pong mga sarili upang maintindihan po natin kung ano po ba yung kahalagahan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus. Sapagkat meron po siyang nais na ibahagi po sa atin. And I believe with all my heart, even Apostle Paul ay nais din po niya na kung saan tayo po ay lumago sa biyaya at kaalaman na nagmumula sa ating pong Panginoon. That's why, ang title po or topic po na ating pag-uusapan natin po ngayon, Grow in the Grace and Knowledge of Christ. Hallelujah. Yan po yan. Alam niyo po, sa lahat po ng bagay na nangyayaring hindi maganda po sa ating po mga buhay, na nangyayari po sa atin ngayon, sa bansa, sa buong bansa, sa ibang bahagi po ng mundo, ay importante po na maintindihan po natin that God is not behind these things. Alam po niya yan. Yung mga bagay na mangyayari po, alam din po yan ng ating pong Panginoon, sa totoo lang. At mahalaga po na malaman mong maigi kung sinong Diyos po ang pinaniniwalaan at paniniwalaan mo sa panahon po natin ngayon. Okay? Yun po yun. Because, sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 2, in Amplified Translation, sabi po dito, sabi po, who were chosen and foreknown by God the Father and consecrated, sanctified, made holy by the Spirit to be obedient to Christ the Messiah and to be sprinkled with His blood. May grace, spiritual blessing, and peace be given you in increasing abundance, that spiritual peace to be realized in and through Christ, freedom from fears, agitating passions, and moral conflicts. Medyo maliit po yung ano. So, minsan gumagamit po ako ng telescope para makita ko po maigi po yan. Okay. So, dito po makikita po natin, in short, dito po sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 2. Okay? Yung nais pong idiin po natin dito. According to the Word of God, God's grace and peace is multiplied to us in the full personal, precise, and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. Yan po yun. In ibang translation po, sabi po, grace and peace multiplied to you, the knowledge of God and of Jesus our Lord. Bakit po idinidiing maigi po ito? Na kung saan ito po ay matutunan po natin, mag-spread sa ating lahat. Ito pong biyaya and knowledge of God in our lives. Okay? Kasing sabi, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya, sa pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Ini-encourage po tayo
na tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan at pagpapala ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin po, yun daw pong ating pagkakilala sa ating Panginoon should not just be full and personal. Okay? But it should be precise and correct. Pag sinabi mo precise and correct, anong ibig sabihin po niyan? Ano pong ibig sabihin? Pag sinabing precise and correct, ano sa palagay po ninyo? Hindi po kayo mapasalagay? Very sure. Ano pa? Perfect. Yun po yun. Kaya sa totoo lang, ang buhay mananampalataya po, mga kapatid, lagi ko po ito sinasabi, hindi po ito pa-check attendance lang every Sunday. Kapag nagsisimba po tayo, importante na alam mo na kapag pasok mo po dyan, alam mo kung sinong Diyos ang iyong sinasamba. Alam mo kung sinong Diyos ang iyong nilalapitan. Hindi po ba? Tingnan po ninyo why. Bakit po? Sapagkat marami pong tao po ngayon, sometimes, o marami po sa kanila, hindi po tama ang kaalaman po nila patungkol po sa atin pong Diyos. Because many people do not have the correct knowledge of God. Totoo po yun. Iniisip po nila na ang Diyos po ang nagdadala po ng ano. They think that God is the one who bringing destruction to judge people dahil sa ginagawa po nilang mga kasalanan. Maybe, at the old covenant, totoo po ito. But the new covenant na tayo po ngayon ay nasa panahon po ng biyaya ng ating pong Panginoon, I believe with all my heart na hindi na po galit ang Diyos po sa atin. Totoo po ito. Biblically speaking, God poured out all of the judgment for sin on the body of Jesus Christ. Sabi ng salita ng Diyos, no, ating Panginoong Yesus daw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat daw po ng kasalanan ng sanglibutan ay nailagay daw po sa balikat ng ating Panginoon. Even your sin ay inilagay sa balikat ng ating pong Panginoon. And even yung kasalanan po ng mga taong hindi pa ipinanganganak. Okay? Okay lang po ba? Hayaan nyo lang po na magsalita lang po ako ng medyo swabe lang po. Hindi ko na po lalaksan pero medyo talagang nanggigigil po ako dahil grabe po itong mensahe ng Panginoon po sa atin. Na binayaran na pong lahat ng ating Panginoong Yesus. Because the Word of God says in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano pong sabi po dyan? Basahin po natin. Be diligent, sabing ganon, to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed. Rightly, let's say rightly dividing the word of truth. Yan daw po yan. Kapag tayo po ay nagbabasa ng salita po ng Diyos, dapat alam po natin kung paano po natin ahatiin. Kung paano natin iintindihin po ang salita po ng ating pong Panginoon. Di ba? Hindi lang po basta-basa lang. Naalala ko po na pag gusto ko pong antukin. Di ba? Ginagawa ko po, kuha po ako ng Bible. Nagbabasa lang po ako, parang ginagawa ko lang pong comics yan. Nakakatulog na po ako. Pag nagpe-pray nga po ako, Panginoon, nung gabi, bago ako matulog, ano nangyayari? Hindi na po ako nakakapag-amen. Pag-gising ko po ng umaga, doon na po yung amen. Ay, hindi pala ako nakapag-amen. Amen, Lord. So, makikita po natin dito, we are to rightly divide the word of truth. Ibig sabihin, if we are to rightly divide the word, we must understand that between the old covenant, tingnan niyo po ito and the new covenant, someone came and something happened. Totoo po ito. Kaya nga po last Friday, nabanggit ko po ito sa ating pong Holy Friday activity. Di ba? Yung pagkakadipa po ng ating pong Panginoon, ito po ay sumisimbolo po ng Old Covenant. Doon po natapos yung Old Covenant. At doon po nagsimula yung tinatawag po natin the New Covenant of the grace of God. Because the Old Covenant, it's all about the law. Ito po ay patungkol po sa kautusan. Natapos po yun nung si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. The Old Covenant means, mga kapatid, it's all about your performance. Gagawin mo ang isang bagay para pagpalain ka ng Panginoon. But in this new covenant, hindi na po ganon. Gumagawa ka na dahil alam mong ito ay pribilehyo, dahil gusto ng Panginoon, dahil mahal ka niya. Hindi ka nagpupursige. Hindi po ba? Nagawin ang isang bagay dahil meron kang gustong makuha.
nagpupursigi ka sa isang bagay ngayon dahil alam mo na pinagpala ka na ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Yun po yun. Si Jesus ay naparito po, namatay sa krus para po sa atin pong lahat. At itong pagsunod po ng ating pong Panginoon sa kalooban po ng ating pong Ama, mga kapatid, ay isang klase po ng pagsunod na nagkaroon po ng pagbabago po sa lahat ng bagay. Yan po yan. So dahil sa matinding sakripisyo po ng ating pong Panginoon, we are now under the new covenant. Let's say new covenant. Yes, we are now under the new covenant, which is not a covenant of judgment, but a covenant of grace. Hindi na po ito panahon po ng judgment, mga kapatid. Hindi na po ito panahon ng kapag gumawa ka ng isang bagay, matatakot ka dahil parurusahan ka. Hindi. Pag nakagawa ka ng hindi magandang bagay sa harapan ng ating pong Panginoon, napakadali na pong lumapit sa Diyos para humingi po ng tawad, sa totoo lang. Hindi katulad nung una pong panahon, kailangan mo magbitbit ng hayop upang isakripisyo, patayin, upang pagtigis ng dugo po noon, ano mangyayari? Ang sabi ng Word of God, sa Old Covenant ay tinatakpan lang ang kasalanan. But in this New Covenant, mga kapatid, sabing ganon, ang atin daw pong kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, once and for all, sabing ganon, yung kanyang kamatayan ay magsisilbing pang forever na tinanggal po ang ating po mga kasalanan. Praise God. Di po ba? So kaya yung verse po na John chapter 10, verse 10, na madalas po nating naririnig. Alam niyo po, ito po ang isa po sa mga favorite verse ko po ito. Ito pong John chapter 10, verse 10 is a verse that will simplify your life. Okay? Ano po ang sabi? The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full. Let's say to the full. Till it overflows. Sino po ang may gusto po nito? Say amen. Pag sinabing till it overflows, ibig sabihin po niyan ay ano? Umaapaw. Sino po ang gustong ganung klaseng buhay, ang gusto na umaapaw? Yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay po niya. Pero hindi ibig sabihin na pag umaapaw ka sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo, pang iyo lang yon. Kaya ka gustong pagpalain ng ating po Panginoon, ibig sabihin upang ito'y dumaloy po sa buhay ng iyong pamilya at sa buhay ng ibang mga tao. Ibig sabihin, you are blessed to be a blessing. Amen po ba? Yan po yon. Kaya makikita po natin dito, pinaparating po ng salita po ng ating pong Panginoon, nang sabi niya, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Ito po ang trabaho ni Satanas sa buhay po natin. Kaya tuwang-tuwa po siya nung akala niya talagang forever mamamatay ang ating Panginoon. Kasi ito ang gusto po niyang gawin, ang tayo pagnakawan, patayin, at sirain ang ating po mga buhay. Ganito po ang ginagawa niya sa iba po nating mga kakilala. But Jesus is saying, I am good. The devil is bad. Di ba? Yun po yun eh. Wag pasimplihin na lang po natin, wag na po nating pahirapan pa. Kaya kung tayo po ay nakakatanggap po na mabuting bagay, ibig sabihin, that's from God. Okay? Subalit kung tayo po ay napagnanakawan po sa pamamagitan po ng kahirapan or any destruction or sickness na meron po, ang mga pangit na nangyari sa ating pong buhay, ibig sabihin, hindi po ito mula sa ating pong Panginoon. Kung may problema po kayo sa ganitong statement, kapatid, after this, pwede niyo po akong kausapin. Sabi nga po ng ibang denomination na napapanood po natin sa TV, tanungin natin ang Biblia. Hindi po ba? Dito po tayo sa Bible. Tingnan po natin. Ang tanong ito, what is the purpose? Kung bakit po ba nagpunta ang ating pong Panginoon sa mundo pong ito? Luke chapter 9 verse 56. Tingnan po natin. Ito po ang totoong dahilan ba't siya nagpunta rito. Basahin po natin lahat. For the Son of Man did not come to destroy men's, but to save them. And they went to another village. So may ibang story na naman po yan. Yun daw po ang dahilan. Bakit daw po nagpunta ang ating pong Panginoon dito? Maliwanag that Jesus' purpose on earth was not to destroy, but to save. Okay? So, pagpasensyahan nyo na po pag medyo parang
May naririnig po kayo sa boses ko na parang medyo tumataas po yung tono ko, ha? Nagbibinata lang po yan. Okay. So, pag tinignan mo ang Bible, ibig sabihin, good gifts come from God and God does not change. Sabi po ng Bible po ito. Okay? So, ang dalangin ko po, ang prayer ko po sa atin pong lahat, mga kapatid, na maintindihan po natin maigi kung sino po itong totoong Diyos na sinasabi po ng Biblia. He is a God who is not just good sometimes. He is good all the time. Let's say all the time. Di ba? Hindi po siya good ngayon, bukas ay hindi siya good. Every day in our lives, mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay good. Di ba? He is a God who is not behind destruction, but a God who is behind you having life in abundance, mga kapatid. Di ba? Kaya minsan takot na takot po tayo doon sa salitang prosperity, sa totoo lang. Pero nasa tamang paggamit po yan. Because even in the Bible, naandito po ang word na prosperity. Kaya lang, ang nakakalungkot, marami po mga pastor na ginawa na po itong hanap buhay. Yung salitang prosperity sa kanilang mga simbahan. May danger din po doon sa totoo lang. But I believe with all my heart that we are blessed and favored, mga kapatid. Kaya kung may mga pagkaalinlangan po tayo about the character of God, tinan po ninyo ito, anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, anyone who has seen me has seen the Father. Kapag nakita daw po natin ng ating Panginoong Yesus, ibig sabihin nakita na daw po natin ang ating Ama. Kaya lang, literally speaking, hindi naman natin nakikita ng physical ang ating pong Panginoon. Saan po natin pwedeng makita si Jesus? Sa palagay po ninyo? Ha? Okay, ibig sabihin, if you want to know the true God, you must look at the Son. Maaaring hindi po natin nakita literal ang ating pong Panginoon face to face, pero pwede mo siyang makita sa pamamagitan po ng kanya pong salita. Because the Word of God says, Jesus is the Word of God. Alright? Jesus is the Word. Hebrews chapter 1 verse 3. Yan po natin ang sinasabi ng Word of God. Basahin po natin ang sabay-sabay. Basa, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Okay, praise God. So dito makikita po natin, Jesus came to demonstrate who God is, mga kapatid. He came to reveal that God's will is always, yung God's will daw po ay is always to heal you, to provide for you, to protect you, and save you, mga kapatid. Ano man pangangailangan mo, mga kapatid, ibig sabihin na andyan po yan. Gusto ng Panginoon na ibigay po yan sa atin pong lahat. This is the true God. At kung gusto po natin makilala ang Diyos ng higit pa, mga kapatid, you must continue to look at His Son, ang ating pong Panginoong Yesus. Kaya pag-aralan at kilalanin po natin maigi ang ating pong Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng Kanya pong salita, mga kapatid. Kasi ang Word of God po ay love letter po ito ng ating pong Diyos Ama. Sa totoo lang, para po sa ating pong lahat. Na maipakita po natin, ito din po ang mapa ng ating pong hinaharap, ng ating pong future. So, sabi po ng 2 Peter, chapter 3, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Basahin nga po natin, sabay-sabay ulit, verse 17 to 18. Basa. You therefore, beloved, sino po yung beloved na sinasabi po dyan? Ha? Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Diba? Tayo po yun. Sabing ganon, you therefore, beloved, sabing ganon, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Sabay-sabay. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay. So, dito daw po natin makikilala ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng paglago natin sa Kanyang biyaya at Kanyang kaalaman at karunungan. In Tagalog translation, magpatuloy kayo sa paglago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo.
Alam niyo po, the word knowledge, mga kapatid, in Greek word, ang ibig sabihin po niya ay epignosis. Next slide, please. Yan. Ay, may word Tagalog translation pala tayo doon. Sabi po, mga kapatid, the word knowledge in Greek word, ang ibig sabihin po niya ay epignosis, which means, I love you, Dirk. Grabe naman, no? Nagyayelo. Hindi, joke. Thank you, Dirk. Grabe. Thank you. God bless you. Okay. So, ulitin ko po, the word knowledge in Greek word is epignosis. Siguro, iisipin po ninyo palagi, no? Nung maliit ako, pag nakakarinig po ako ng word na Greek word, ng Hebrew word, bakit sinasabi pa yan? Hindi naman natin naiintindihan yan. Tama po ba ako? Okay. Kaya po sinasabi po itong mga Greek word and Hebrew word o anumang word man yan, ibig sabihin kasi ito po yung pinagkuhaan po ng tamang translation para mas maintindihan po natin na ito po ang ibig sabihin po ng ating inaaral. Kasi ang Bible po kasi sa panahon po natin ngayon ay maraming version and translation. Okay? So para mas maintindihan po natin yung tamang gamit po, ay kinukuha po natin ito sa Greek or Hebrew word na ginamit po nung unang panahon, lalo na ng panahon po ng ating pong Panginoong Yesus. So God wants us to grow in the experiential knowledge of Jesus Christ. Ibig sabihin, which means knowledge gained by experience. Yun po yun, ibig sabihin nito, kapag narinig at nalaman mo na si Kristo ay healer, ibig sabihin, you experience healing. Tama po ba? Kapag narinig po natin, or if you heard, He is provider, you experience provision. Yan po yun. When you experience your healing and provision, manifest, tingnan po nito walang pwede magsabi sa iyo, mga kapatid, na si Jesus is not healer or provider. Kasi sabi ng Bible po ito At nararanasan po natin ito sa ating po mga buhay. Alam niyo po, tingnan po ninyo ito You know He is. Dapat nararanasan po natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Paano natin mararanasan? Kapag alam mo ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, ang dami na po mga denomination, ang dami na po mga relihiyon ang lumilitaw po sa panahon po natin ngayon. Sa totoo lang. Yung iba po, paglabas po ng seminary, dati okay pa Pero biglang magtatayo ng sarili po nilang relihiyon. Diba? Ayun, ngayon, hinahanap na po ng gobyerno po natin ngayon. At may kaso pa sa ibang bansa. Diba? Ang nakakalungkot po nito, siya na po ang may-ari ng buong mundo at ng buong universe. Diba? At kailangan dumaan ka sa Kanya. Yun po yun. So, makikita po natin, ito yung klase ng pagkakilala mo sa Diyos na gusto po niyang magkaroon po tayo. Not just head knowledge. Bakit? Ang gusto po niya ay heart knowledge po, mga kapatid. Why? Dahil, tingnan niyo, because you have had a personal encounter with Jesus Ayaw po ng Panginoon na sayangin po natin yung ating pong relasyon po sa Kanya. Na kung saan tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, that's it. Hindi po ganun yon. Diba? Gusto niya lumago po tayo. Sa Bible, may isang tao po na nagkaroon po ng matinding encounter sa Panginoon. Yun ay walang iba po kundi si Apostle Paul. Mga kapatid, yan po yun. Sapagkat bago po nangyari po yung encounter po sa buhay po ni Apostle Paul, madami po siyang alam patungkol sa Diyos. Totoo po yun. Kaya lang, madami lang siyang alam patungkol sa Diyos. Diba? Subalit hindi malalim ang pagkakilala po niya sa Diyos nung una. Pero grabe naman yung knowledge na makilala niya ang ating pong Panginoon. But when we had an experience with Jesus on the road to Damascus, his life was never the same again. And I believe with all my heart, and some of us here, nung nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, nagbago din ang buhay mo. Tama ba? Meron po akong kaibigan. Sabi niya, Pastor, nung nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, dati manginginom ako. Di ba? So, kumusta ka na ngayon? Ngayon po, ang ginagawa ko, sinasabaw ko na lang po sa kanin. Joke lang po yun, Hindi po totoo yun. Okay. So, Philippians, tingnan po ninyo ito, Ito po yung gustong-gusto ko po itong part po na ito. Narinig na naman si Kuya Russell. Okay. Gustong-gusto ko po itong part na ito. Pakinggan niyo po ito, Ito po yung mga litanya or statement po ni Apostle Paul. Grabe po ito kung paano niyo pa ipagyabang ang ating pong Panginoon. Philippians chapter 3,
verses 8 to 9. Okay? Tama po ba? Philippians chapter 3, verses 8 to 9. Parang magkaiba po ang ating translation. Okay? Dito po sa akin pong, tama ba yan? Okay, tama pa. Diyan na lang po ako titingin. Pero pasensya pag baka medyo nagdodoble po yung tingin ko Lapit lang po ang konti Sabay-sabay po tayong lahat, please tulungan niyo po ako. Basa, verse 8. Yes, all things I once thought were so important are gone from my life compared to the high privilege of knowing Jesus Christ as my master. Firsthand, everything I once thought I had going for me is insignificant. Dogdang, okay. I've dumped it all in the trust so that I could embrace Christ. Mahal, kaya mas susunod ang PowerPoint Okay. Verse 9, and be embraced by Him. I didn't want some petty, inferior brand of righteousness that comes from keeping a list of rules when I could get the robust kind that comes from trusting Christ, God's righteousness. Grabe po ito. In Tagalog translation, para mas magkaintindihan po tayo maigi. Ano sabi po dyan? Meron tayo? Yun. Sabi po dito. Sabi ni Paul, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sabi niya na mas mahalaga daw ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan. Grabe yung statement. Makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9. Halimbawa, tayo kayo nagsasalita nito para sa Panginoon. Verse 9, sabi nga po natin na may kasamang pananampalataya. Basa. At lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan daw ng Pakisabi nga po sa sarili po ninyo, may kasama, by faith, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Once again. Grabe po ito. What a radical statement na ginawa po at sinabi po ni Pablo. Sinasabi po ni Pablo na walang anumang bagay o sino man ang maaaring pumantay sa pagkakilala at pagkaalam niya sa Panginoon pagpatungkol po kay Kristo Jesus ang pinag-uusapan. Di ba? Dati pumapatay po ito ng mga mananampalataya, nagpapapatay. Dati nagpapahuli po ng mga mananampalataya, nagpapasarap po ng mga simbahan. Pero ako po, sa totoo lang, I love hearing testimonies. But testimonies are second hand, mga kapatid. That's why, kapag nakakarinig po ako ng mga testimony po, ng mga matitinding testimony, diba? Katulad po nitong kay Pablo, alam sinasabi ko po palagi, Lord, I'm next. Parang lagi po sinasabi kay Lord, Lord, do it again sa buhay ko, Panginoon. Lord, gusto ko na yung naririnig ko na yan, Panginoon, mangyari din yan sa buhay ko. Dapat sinasabi po natin yan na may pananampalataya. Kaya pa nakakarinig po tayo ng mga testimony, mga sinishare po nila, kahit na nandyan lang po kayo sa tabi. Kasi sabi nga natin, the word of God, diba, the tongue has the power of life and death. May kapangyarihan po yan. Sa totoo lang. Diba? Bakit sinasabi po ito pag nakakarinig po ako ng mga testimony na gustong-gusto po mangyari sa buhay ko? Dahil ayoko po manatiling makarinig lang po ng mga grabing patotoo ng ibang mga tao. Gusto ko din po ito mangyari sa buhay ko. I want to experience it first hand, mga kapatid. Di ba? Ganun po yun. Dahil gusto ko po na maranasan ko po ito mismo sa buhay ko. So alam niyo po, ito pong buhay na walang hanggan na meron po tayo. Kapatid, hindi po natin ito matatanggap kung hindi nangyaring mabuhay ang ating pong Panginoong Yesus. Kung namatay ang ating Panginoon, baliwala yung eternal life na meron po tayo. Dahil nabuhay po siya, yun po ang atin pong katagumpayan. Kaya itong buhay po na walang hanggan na meron po tayo, hindi lang po ito magsisimula kapag ikaw po ay pumunta sa langit. Binanggit ko po ito nung last Friday, mga kapatid.
Yung eternal life na tinanggap po natin mula kay Kristo Jesus, mga kapatid, nagsimula po ito the moment you believe and receive Christ in your life. Eternal life, mga kapatid, is the life of Jesus living inside of you, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Nung ikaw ay kumilala kay Kristo, ibig sabihin yung eternal life na yan, pumasok yan sa buhay mo. Nagsimula yan. Kaya ikaw, habang ikaw ay naglalakad sa mundo pong ito, ibig sabihin na andyan yung eternal life. You are walking right now in eternity. Grabe ito, mga kapatid. Eternal life is active now in your life. Sabi nga po natin, eternity is active in my life. Parang hindi po kayo naniniwala, no? Pero dapat natin paniwalaan po ito, mga kapatid. Eternal life is active now in your life. Because eternal life means the God kind of life. Buhay po ng ating Diyos po yan na nasa atin po ngayon. John chapter 17 verse 3. Ano pong sabi po ng Word of God? John chapter 17 verse 3. Wala po dyan, ano? Wala, okay. Sabihin ko lang po sa inyo. And this is eternal life. Ito daw po yung buhay na walang hanggan. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sabing ganon. Ibig sabihin, mga kapatid, the eternal life that present now in your life is powerful. Yan po yung ating natanggap sa pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya ipinipilit at ini-encourage tayo ni Pablo na hindi mo lang malaman na meron pong Diyos, mga kapatid. Gusto din po niyang higit mong makilala si Kristo at maranasan po siya sa buhay mo. Sapagkat kapag nakilala po natin at naranasan mo si Kristo sa buhay mo, doon mo rin mararanasan kung anong kapangyarihan meron mula kay Kristo Jesus. That's supernatural, mga kapatid. Yung iba medyo allergic po sa salitang supernatural, no? Pero ito po ang katotohanan. Sa totoo lang. Kung saan walang mahuli, na isda po sila Peter. Diba? Pero nakita ang ating pong Panginoon, sabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat. Sabi ni Peter, magdabagdab po kaming nanguhuli, wala po talaga kami mahuli, Panginoon. Master, wala. Sige, ihulog mo. Nung pagkahulog, inilagay yung lambat po ng puno, no halos lumubog na po ang kanila pong yung kanila pong bangka. Diba? Ano nangyari? Sabi ng iba, mahirap ang ating pong Panginoon. Hindi po siya mahirap. Kumukuha nga ng pirasong coin sa bibig ng isda Hindi po ba? Lahat ay kaya niyang gawin, mga kapatid. Because of faith. Philippians chapter 3 verse 10. Ano pong sabi po? Sabi po dito, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Ito po yan, mga kapatid. Sabi ni Paul po ito, I want to know Christ. At gusto daw po niyang maranasan yung mighty power that raised Him from the dead. Sabi ni Paul, ang tanging hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo. Why? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil kung hindi po nabuhay ang ating pong Panginoon, wala pong tagatagumpayan sa ating pong mga mananampalataya. Sa totoo lang. So if you have eternal life living inside you, mga kapatid, ibig sabihin, you are operating now in the supernatural. That's beyond limit, mga kapatid. Let's say beyond limit. Grabe. Naranasan nyo na po ba yung pupunta kayo sa isang restaurant na walang katao-tao? Di ba? Magugulat ka na lang. Kapag order mo, paghatid at habang kumakain kayo, makikita mo puno na ang lahat. Wala nang maupuan dahil sa dami ng tao. Why? Kasi meron pong pumasok ng mga anak ng Diyos na naandoon. Always speak blessing. Kapag tayo po ay kakain, hindi po ba? Na mga mag-anak o family sa isang restaurant, anong ginagawa natin? Mamaya na po tayo manalangin. Kukunan ko po muna ng picture. Diba? Sandali muna. Ba't ang importante po doon? Mananalangin pa din. Sa totoo lang, hindi po ba? So yun po yun. So nakakalungkot. Kumakain po kami sa isang restaurant, mayroon po isang table.
Family po sila, siguro mga 7 po sila. Hindi sila nag-uusap-usap. Hawak lahat ng gadget. Di po ba? O kain na, yun lang po ang sign para ibitawan ng ano. Pero habang kumakain po yan, nakatingin pa rin sa kanilang mga gadget. Nakakalungkot po. Di po ba? Pero kagandahan po sa panahon po natin ngayon, yun po yun eh. Na tayo po mga anak ng Diyos, saan man po tayo pumunta, ano man po ang ating mahawakan at ating tapakan. Di ba? When we declare the word of God, that the blessings there, ay nanaan doon mga kapatid, mangyayaring isang bagay. Di ba? May karamdaman sa family po natin. Ano? Thank you God because you said on your word, Panginoon, may kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, medyo sapat lang ang amin pong pangangailangan. Pero I thank you God because you are our great provider, Panginoon. Di ba? Mga kapatid, hindi po sa labas nagsisimula ang pagpapala. Nagsisimula ang pagpapala from the inside. Lumalabas yan. Kasi nga yung eternal life, dala natin. And eternal life means kingdom of God. Ano bang meron sa kingdom of God? Lahat ng pangangailangan mo na andoon sa kaharian ng ating pong Panginoon. Pastor, ang laki ng kaharian ng Diyos para tumira sa atin. Mga kapatid, huwag mo nang intindihin yon. Maloloko lang tayo. Masisiraan tayo ng ulo. But the Word of God says, nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, pumasok siya sa puso at sa buhay mo. Hello? Yun po yun, mga kapatid. Bakit hindi po natin nararanasan niyan, mga kapatid? Kasi sabi ni Pablo, nalilimutan nyo lang kung sino kayo sa Panginoon. Kaya natin maintindihan yung identity po natin. You are supernatural. You are not moving according to the world's pattern, mga kapatid. Why? Because the life of Jesus living inside us. Yun po yun. Dapat bilang mga mananampalataya, ang buhay po natin ay tuloy-tuloy na nararanasan kung sino po ang Diyos, kung sino ang Panginoon sa ating pong buhay. Sapagkat hindi po nais ng Diyos na madami ka lang alam patungkol sa Kanya. Gusto po niya na maranasan mo siya. Yun yun. Totoo po yun. Yung presidente po natin sa Pilipinas, kilala ko po siya, sa totoo lang. Pero hindi po niya ako kilala. Diba? Para maranasan ko po yung makaupo sa Malacanang. Maranasan, makasama po siya sa hapagkainan. Kailangan ko po magkaroon ng relasyon sa Kanya. Pero bago ka makalapit naman sa Kanya, di ba? Hindi ka basta-basta makakalapit. Kasi presidente yun eh. But praise God, yung mismong ating, the President of all President, the King of Kings and Lord of Lords, kapatid, mga kapatid, ang gusto niya ay lumapit sa iyo mismo at makipagrelasyon sa iyo. Ang nais niya, hindi lang more on head knowledge ang pagkakilala natin sa Kanya. Gusto niya na maranasan po natin siya sa ating buhay. Even po yung mga pagpapala na nais po niya ipagkaloob sa atin, nais po niya na matanggap po natin to sa araw-araw ng buhay po natin. That's why we are victorious, mga kapatid. Hindi po nais ng Diyos na marami lang po tayong alam sa Kanya. Pinapakita po ng Bible, mga kapatid, knowledge without experience is nothing more than religion. And Christ did not die for religion, mga kapatid. He died for you and He died for relationship, mga kapatid. Hello, andyan pa po ba tayo? Hindi po ba? Gusto po ng Diyos na magkaroon po siya ng relasyon sa iyo dahil gusto niyang maranasan mo siya sa buhay mo. In all of His fullness, mga kapatid. Yan po yan. Recognize and experience Him in your life. Hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw ng ating pong buhay, mga kapatid. Malapit na po ako magtapos. Prophet Hosea says, sabi po ni Prophet Hosea, pakinggan niyo po ito in the last day, sabi niya, in the last days, they will tremble in awe of the Lord and of His goodness. Alam niyo po ba that we are living in the last days? Totoo po ito. Okay, ibig sabihin that people are going to see that God is good. Paano po nila makikita na mabuti po ang atin pong Panginoon? Pakisabi po sa katabi po ninyo, sa pamamagitan mo. Through you. Diba? Kung naniniwala kang ikaw ay totoong anak ng Diyos, ibig sabihin, sa iyo magsisimula na makita ng ibang mga tao ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Diba?
Yung bang kapag pupunta ka sa isang restaurant at masarap ang pagkain, hindi ka babalik, di ba, sa restaurant na yon na wala kang kasama. Tama ba? Alam po ni Kuya Russell yan. Kaya one time, nung sinabi niya po sa akin na, Pastor, kapag ka gusto mong kumain ng isang masarap na pagkain, puntahan nyo ito. Lapit kay Kuya Russell. Kung saan mga restaurant, masarap ang pagkain po dito sa New Zealand. Di ba? So, yun po yun eh. Pag nakita mo at natikman mo yung pagkain na masarap sa restaurant, pupunta ka ba mag-isa? Hindi. Ipapamalita mo yan. Na yung masarap na pagkain po doon. Di ba? Ganon din po sa ating pong Panginoon. Na para bang sasabihin po natin, naranasan mo na ba at nakita mo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? I-share natin yun. Dahil kapag naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, hindi mo lang ito sasarilinin, mga kapatid, kundi sasabihin mo din po ito sa ibang mga tao. Lalo na sa mga wala pang personal na relasyon sa kanilang buhay ang ating Panginoon. Why? Kasi naranasan mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon pong gabi pong ito, mga kapatid, rest assured that in spite of what is happening in the world today, listen mga kapatid, ang plano pa rin ng Diyos sa iyo ay mabuti. Di ba? Sa totoo lang, in these last days, mga kapatid, get ready. God is going to demonstrate His goodness and He is going to do it through you. Maging handa ka. Lalo na sa panahon po ngayon, sa totoo lang. Madami po mga tao po ngayon na nagsasabi ng kahit mga Kristiyano na laging laman po ng kanilang mga labi ang mga ganitong mga salita. Pakinggan niyo po ito Sabi nila, magmula na nagsimula ang pandemya or ang pandemic, nawalan na ako ng trabaho. Di ba? Magmula na nag-lockdown, sobrang hirap na ng buhay. Matapos na sana ang pandemya, para matapos na rin, makabalik na rin ako sa normal kong buhay. Totoo naman po itong mga bagay na ito. Di po ba? Pero I believe with all my heart na hindi po ito ang dapat nating panghawakan sa buhay po natin. Sapagkat meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na pwede po nating lapitan, mapuntahan, at masabihan po ng lahat ng bagay na pangangailangan po natin. Kailangan po tayo mga Kristiyano po, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. We need to be a light and channel of God's blessings to the people around us, mga kapatid. Totoo po sa mga klase natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga katrabaho natin, mga kapatid. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano po ito gagawin. Hindi po dahilan, mga kapatid, yung mga bagay na nangyayari hindi maganda sa buhay po natin upang hindi tayo magpatuloy sa gawain po ng ating pong Panginoon. We need to believe God's word every day in our lives, kapatid. Ang ating pong katagumpayan ay walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Pwede po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Praise God. And today, mga kapatid, ngayon pong gabi pong ito, para po sa ating pong kaalaman, sabi ng salita ng Diyos, always remember, lagi po nating alalahanin yung ginawa ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba, mga kapatid, kapag tayo po'y nakikibahagi po sa pag-aalaala sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, na tinatawag po nating Holy Communion o Lord's Supper, tayo po ay kumukonect sa presence ni Lord. Okay? So dahil doon nakikita at mararanasan po natin yung manifestation po ng matinding pagkilos po ng Panginoon sa ating pong buhay. Sabi po ng Word of God in 1 Corinthians, sabi po ng Word of God in 1 Corinthians, wait lang po. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night that He was betrayed took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, Take it. This is my body which is broken to you. Do this in remembrance of me. Pinapakita lang po, maging nung gabing pong ipinagkanulo po ang ating pong Panginoon, hindi po siya umangal. Ibig sabihin, ang ginawa lang po, sabi ng salita ng Diyos, ang ginawa po niya bago po mangyari ang lahat ng bagay sa kanya pong pagsasakripisyo. Dumampot daw po siya ng tinapay. At pagkatapos daw po ito ay nagpasalamat, taking the bread and giving thanks.
Kaya nga po, ito pong Lord's Supper or Holy Communion na ginagawa o gagawin po natin, hindi po ito isang ritual lang. Di ba? Gawin po natin to. Take it by faith, mga kapatid. Napasasalamat po natin sa ating pong Panginoon. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Sige po. Let's close our eyes. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa katagumpayan na meron po tayo mula sa kamatayan at pagkabuhay po ng ating pong Panginoong Yesus. Pasalamatan mo siya sa araw-araw na ginagawa niya po sa ating pong buhay. Pasalamatan mo siya sa ginagawa niya sa family, sa trabaho mo, sa school. Sige po, just open your mouth. Open your lips. Sige po, salamatan po natin ang ating pong ang ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi ka lamang namatay, kundi ikaw ay nabuhay din, Panginoon. At ito ang pagpapakita, Panginoon, na kami ay may katagumpayan. We are victorious because ikaw, Panginoon, ay nabuhay na magbuli, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa hapon pong ito, sa gabi pong ito. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Thank you, God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Gagawin po natin ngayon, lalapit po tayo sa harapan, kukuha po tayo ng tinapay at ng juice po na ito. Pagbalik po natin sa ating mga upuan, muli po natin pasalamatan ng Panginoon. Pwede po tayong lumapit sa harap, isa-isa. Sige po. Ang paglapit po natin at pagkuha po ng mga elemento pong ito ay pagpapasalamat po natin sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Hallelujah. Diretso lang po tayo. Praise God. Why me? Praise God. Sige po. Tayo po ay manahimik at maupo po sa presensya ng ating po Panginoon. Let's close our eyes habang pinapakinggan po natin ang mensahe ng isang awitin na nagbibigay po ng kapurihan sa ginawa po ng ating pong Panginoong Yesus. Maaari po tayong maupo, manahimik sa presensya ng ating pong Panginoon. Why me? Why me? Why did you come all the way out here? The shepherd leaves the 99 on the mountain to search for the one that went astray. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. The far side of the chasm, you held me in your sight. So
the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Praise God. Let's all stand. Kunin po natin ang tinapay. Alam niyo po, ang tinapay po ay simbolo po ng katawan ng ating Panginoon. Katawan
na nabayubay, katawan na nasugatan, upang tayo po ay magkaroon ng kagalingan. Sabi po, nagsalita po ng Diyos, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang ating po mga juice. Ang juice po na ito ay sumisimbolo po ng dugo ng ating pong Panginoon na kung saan ay tumigis mula sa tagiliran at sa buong katawan ng ating pong Panginoon. Ito po ay sumisimbolo po ng dugo ng ating Panginoon para po sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Mapalad po tayo sapagkat tayo po ay bahagi po na pinatawad ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Word of God, in the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin ang juice. Praise God. Praise God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa ginawa mo po sa amin po mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong kamatayan at sa pagkabuhay mong muli, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Alam niyo po, ang gawain pong ito, kaya sinabi pong alalahanin, hindi po natin ito ginagawa bilang isang ritual o isang religious tradition. Always do it by faith. Yun po yun. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Bago po tayo maupo, pakisabi sa kaliwat kanan po ninyo, napakabuti ng ating pong Diyos. Praise God. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Good evening, everyone. Sabi po ng Word of God in Colossians 3:17, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Bakit ba tayo nagbibigay, or why do we give thanks? I believe nagpapasalamat at nagbibigay tayo because someone did something to us, for us. Thanksgiving is a response and it does not work. Dahil may gumawa ng isang magandang bagay para sa iyo, kaya ka nagpapasalamat at nagbibigay. Tama, di ba? Kaya kapag pinag-uusapan ng pananampalataya, patungkol sa pananampalataya, ganito daw ang pananampalataya. Hindi ka nagpapasalamat o nagbibigay sa Diyos dahil gusto mong may gawin siya para sa iyo, kundi nagpapasalamat at nagbibigay ka sa Diyos dahil alam mong may ginawa na siya para sa iyo. Kaya sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, hindi mo ito binibigay dahil obligasyon mo ito sa ating pong Diyos. Kundi nagbibigay ka dahil naniniwala ka na ito ay bahagi ng iyong pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. At naniniwala ka din na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay mo. Tayo po ay manalangin. Let's all stand. Father God, we thank you because you have been faithful in all the seasons of our lives. Sa lahat ng panahon ay hindi ka nagkukulang. Thank you so much, Father, because you are always mindful of us. Tanggapin mo po ang aming mga handog bilang pasalamat at pagpupuri namin sa iyo ng buong puso. Salamat po aming Ama, sa iyo ang papuri at sa amin po ang pagpapala.
In Jesus' name we pray. Amen. To give our tithes and offerings to Phil and Zed Fellowship, meron po, ay pwede na po tayong umupo. Yan. To give our tithes and offering, meron po tayong dalawang option, yung giving envelope, ito po yon. And then yung sa online giving. Yung sa giving envelope po natin, meron po dun sa likod, naka-ready po yan. Tapos fill in your details and drop it into the offering basket. Then yung online po, pwede nyo pong i-capture nyo po para ilagay nyo na lang po sa ano nyo po, nakasave. So yun po, thank you. God bless. Amen. Praise the Lord. Na-bless po ba tayo sa message ngayong gabi? Okay, so tayo po ay dadako na sa ating announcements ngayong gabi. There's none? Okay. So we will have our face-to-face worship that will be on 7 of April, Sunday, 5 p.m., same venue po sa ating Belong Church, Poland Road, Glenfield. So that's on 7 of April. Okay, now ang ating order of worship on the 7th of April, next Sunday, we're going to have that. Well, oo. So, ang speaker natin ay si Pastor Alex Hernandez, presider Sister Janet Asi, Pastor of Prayer Brother Jared Larita, Bible reader Brother Israel de la Cruz, offering Sister Angela de la Cruz, and praise and worship is Sister Jonah Asi. Okay, so our Phil and Zed prayer meeting will resume on the 5th of April. Okay, right. So that's on Friday at 8 p.m. So inaanyayahan po ang lahat. So this is online and I will send the details after this service po. Thank you. Okay, ang ating small group equipping ay lesson 4 na po tayo. So that's our final meeting. Tama po, Pastor? So lesson 4 is how to lead a small group. So that will be on 6th of April, Saturday. Ang venue po ay Sister Heidi Cos Residence at 5:30 p.m. So isisend na lang po ni Sister Heidi yung address niya. Thank you. Okay, so that's all for our announcements. And meron po lang akong isang i-announce very briefly. Natatandaan niyo po yung ating kapatid before, si Santos family, Winston and Yoli. So, alam po natin na sila po ay nag-migrate na sa Australia. So, nagpapa-announce lang po siya na mayroon po siyang garage sale sa kanyang tahanan. So, that's in Roberts Road, number 28 po. If you want to get in touch, kung hindi niyo po siya friend, kahit po through me, tutulungan ko po kayo ma-in touch po sa kanya. Salamat po. Okay, so that's all for our announcements and now we're going to have our sharing and testimony. So, sino po ang gustong tumayo upang magpasalamat sa Panginoon? Meron po ba? Okay. Welcome po, Sister Lolit and Sela. Magandang hapon po. I waited this Sunday. Dapat nung last Sunday pero sabi ko gusto ko face-to-face ang Thanksgiving. Pasasalamat ko kay Lord. Birthday ko nung 20 and birthday ko and salamat sa mga umattend ng aking very small celebration. Dahil ang araw na to ay special resurrection ni God. Nagpapasalamat talaga ako dahil another year ang ibinigay niya sa akin. Maraming mga nangyari, maraming mga trials and naniwala ako na bilang anak ng Diyos, lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng tao ay na-overcome dahil kay Jesus Christ, dahil sa kanyang buhay na ibinigay sa atin. Salamat sa lahat ng bagay, salamat sa mga worries ko na na-overcome ko, sa mga doubts na pumapasok sa
sa isipan ko. And siguro dapat pang ipanalangin ang sarili ko to how to be more parang maging effective yung spiritual, para tumaas pa yung spiritual uh, life ko. And yun ang ipinapanalangin ko for this year. Marami akong panalangin, but one of the prayer is mag-serve pa ako continuously sa Kanya. And another prayer is magkaroon tayo ng mas maganda pang mas marami pang praise and worship sa team natin. And yes, napakasaya ko, and dapat lagi tayo maging masaya dahil sa mga panibagong araw, panibagong taon na dumadaan sa buhay natin. I praise God. Thank God. Praise the Lord. Thank you, Sister Lolit. Nakaka-encourage siya. So, meron pa ba just before we close? Okay. So, wala na po mga kapatid, and we will proceed with our final song with the praise and worship team. Thank you very much, and good evening po sa inyong lahat. All right, let's all stand and let's end the service with praise. Ayan, nakapag-practice na po tayo. Alam na natin nga gagawin natin, ha? Let's all clap our hands. Ready, let's sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is the weapon. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, raise your hands. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sing this next part again. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul.
keep it inside. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, praise the Lord. Let's give our hands to Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise God! Saya po ba tayo? Praise God! Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po yung lahat ay manalangin. Once again, Lord God, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us. Thank you, God, because you said on your word, Lord, that we are more than a conqueror, Panginoon. Salamat lahat yan ay dahil sa pagkabuhay mo, Panginoon. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, sa buong isang linggong dadaan sa buhay namin. Panginoon, kami ay magiging pagpapala, Panginoon, sa mga tao, mga kasalamuhan namin, lalong-lalo na po sa aming pong pamilya, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you praise, Lord. Purihin ka aming Panginoon. Phil and said family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. You are blessed and favored. Praise God, praise God.